the father, number one, is a priest to their family. Sila po ang nag-establish at nagkakaroon po ng formation ng spirituality ang tahanan sa pamagitan ng ama. Then, the father is also the pastor of the family. Kasi sabi mo nga, gives guidance and value formation, nagpe-pray, nagbe-bless. Gawaan po yan ng, ng pastoral care and pastoral function ng isang ama. Tapos, ang tatay rin ay siya rin ang prophet ng ng isang tahanan. As a prophet, siya po ang nagdideklara ng mga bagay-bagay sa kanyang kapaligiran. Siya po ang nagdideklara ng mga futuristic warning sa kanyang pamilya. Siya rin po ang nagbibigay ng tinatawag natin na kaliwanagan sa mga issues na pambansa, issues na pangsanglibutan, issues na patungkol sa kahinatnan, the overview ng mundo natin ay papel po ng ama yan. Siya ang nagbibigay pag nanonood ng mga television news, newspaper news sa mga bata. Siya po ang nag-i-interpret niyan. Siya po ang nagbibigay. Guidance. Oo, na ito ang dapat niyong makita. And then, ang ama din sa Bible, no, in the practical sense, ay provider, protector sa isang tahanan. Yun ang sinabi mo diyan sa iyong summation. Kaya, ito ho ba ay, ulitin ko ang tanong para kay Pastor Ed, reflective ho ba ito sa puso ng ating Ama sa langit? Sa tingin ko ay merong ganong bahagyang pananaw. Meron kasi binanggit, naalala ko, Bishop at Pastor Doning, sa Matthew 7:11. Sabi po doon, kayo mga magulang, sabi ng ating Panginoong Yesus, bagamat masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak. Gaano pa kayang Ama sa langit na nagbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. So inilarawan po doon na yung realidad na tayo nga mga magulang dito sa lupa, marunong magbigay ng mabubuting bagay sa ating mga anak. Pero meron binanggit ang ating Panginoon, gaano pa kaya Ama sa langit na nagbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Makikita ho natin dito ang isang katotohanan na merong kaugnayan, yung pagiging ama dito sa mundong ito, pero talaga hong binanggit ng ating higit ho yung magagawa ng Diyos Ama sa kalangitan kaysa ho doon sa pwede nating ipakita at ipadama sa ating mga anak. Meron kahigitan. Ang Panginoong Hesus ay nagturo din tungkol sa the heart of God, no? For example, in Matthew chapter 6, sinabi niya dito na, why worry about your clothes? Why worry about the food? Why worry about what it will be tomorrow? Sabi niya, look at the birds. They don't need to plant or harvest, but or put food in barns, because your heavenly Father are responsible in feeding them. Tama ba? Napakagandang ito, no? Yung expression and manifestation and demonstration kung ano talagang puso ng Diyos, no? And then, if you go down, sabi pa dito, and why worry about your clothes? Because look at the lilies, how they grow. Yes. And yet, Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. And then, if God cares so wonderfully for the flowers that are here today and gone tomorrow, won't He more surely care for you? Don't worry about food, drink, or clothing. Your heavenly Father already knows all your needs. What a heart of God. Alam po ninyo, ang tatay ko ho ay magandang plano sa akin. Nung nasa Amerika ho siya, pinitisin niya po ako. Pero hindi ho inasahan, bigla ho ako nag-asawa Kaya hindi ako nakapunta ng Amerika. Disqualified ka? Yes. Sabi ko sa ng tatay, nung nag-asawa po ako, dahil inaasahan, panganay po ako sa amin. Nung inaasahan niya ako makarating na Amerika para makatulong din sa akin mga kapatid. Pero nung nag-asawa ko, sabi niya, para yun hong langit ay sumukob sa kanya. Talagang naging hopeless ang tatay. Pero nung ma-realize niya, yun hong ginawa kong pagkakamali, sabi niya sa akin, Pastor, inilaan ko na yung pagpapatawad sa nagawa mong kasalanan.
Kaya yung lesson, Pastor ang tawag niya sa iyo. ngayon ho, yun nung naranasan kong pagpapatawad ng tatay ko, ay ina-apply ko din ho sa mga anak ko, kung ano man ang pagkakamali. Laging nandun yung aking pagpapatawad sa kanila. Pastor? Bishop Leo, Pastor Doming, sa ating po mga tagapanood, napakahalaga pong maintindihan at maunawaan natin ang kahalagahan ng puso ng Diyos. Sa mga nakaranas ng masakit na karanasan sa inyong mga magulang, kung meron man, sa inyong mga tatay o sa mga ama, kung nabigo kayo, yung mga inaasahan nyo, hindi nyo na-experience, huwag kayo mag-atubili na lumapit sa Diyos. Meron binanggit sa Matthew 7 verse 11, binanggit ko rin kanina, naulitin ko po, sabi doon, kayong mga magulang, bagamat masasama, marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang Ama sa langit na nagbibigay ng mabubuting bagay sa mga humingi sa Kanya. Ang aking pong paalala, kung meron ho kayong dalahin, kung meron ho kayong mga problema, kung meron ho tayong mga pagkakamali o kasalanan, huwag ho tayo mag-atubiling lumapit sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na mapagmahal, ang Diyos po natin ay mapagpatawad, ang Diyos po natin ay walang limitasyon yung pong Kanyang inuukol na pagmamahal at pag-ibig po sa bawat isa atin. Salamat. Ang Biblia po, ang banal na kasulatan, salita ng Diyos, ay nagsasad po ng maraming bagay po tungkol sa puso ng Diyos. Literally, ay ating pong maranasan yan. Katulad ng sinabi ni Pastor Doming, pag tayo lumapit sa Kanya, nakahanda po siyang tanggapin tayo kung tayo po'y lumalapit sa Kanya. In fact, all of our problems, all of our burdens, and all of what we need, ay handa pong tumulong ng Diyos. Ang Diyos na ito ng kanyang puso ay may pusong pagmamahal na tunay, pag-aaruga na tunay, at pagsagot at patugon sa ating mga suliranin at mga kabigatan na tunay din. Ang sabi niya po doon sa 1 Peter 5:7, cast unto me all of your heavy burdens, for I care it for you. Lahat. Bigyan natin sa Kanya. Yung bata, lahat ng suliranin niya, sinasabi niya, pa, hindi ko kaya ito. Parang ganyan din. Lumapit tayo sa Kanya. Matthew 11:28, nagsasabi na, come unto me, all of you who are heavy laden, I will give you rest. Ang amang ito, ang Diyos nito, nag-aanyaya na tayo lumapit sa Kanya. Sapagkat sa paglapit natin sa Kanya, may katiyakan tayo ng Kanyang katugunan. Higit sa lahat ang katugunan ng ating pag-uugnay sa Kanya sa personal na pag-uugnay sa pamamagitan ng pagtanggap natin, pagkakilala natin, pagtitiwala natin kay Kristo Jesus bilang ating personal na Panginoon at tagapagligtas. Matapos na tayo magsisi ng ating mga kasalanan, tanggapin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Samahan niyo po kami sa panalangin ito. Pangunahan po tayo ni Pastor Ed. Nagpapasalamat po kami, Panginoon Diyos, sapagkat meron po kami natatawagang Ama na handang umunawa, handang magpatawad, at handang magmahal po sa bawat isa. Panginoon, amin pong itinudulog sa inyo, amin pong tagapanood, tagapakinig, na kung meron po sila mga dalahin sa buhay, kung meron po sila mga mabibigat na mga problemang dinadala sa kasalukuyan, kung meron sila mga kasalanang nagawa, O Diyos, matuto po kami na lumapit sa iyo, Panginoon. Kayo po ang nag-aanyaya sa amin, katulad po ng aming mga nabanggit na pag-aralan sa Biblia, Panginoon, nadalhin po namin ang lahat ng aming dalahin sa inyo, sapagkat kayo po yung Diyos na mapagmahal, Diyos na maunawain, Diyos na mapagpatawad. Panginoon, inaasahan po namin na kayo po ang patuloy na kikilos, gagalaw sa buhay ng bawat manonood po namin sa gabi, sa araw na ito, at maging sa bawat isa po sa amin. Salamat, meron kaming Diyos na mapagmahal, meron kaming Diyos na mapagpatawad, meron kaming Diyos na nalalapitan na Ama sa langit. Panginoon, salamat po ng marami sa iyo, sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong kadakilan, sa inyong lahat ng kapurihan, kalwalatian, sa pangalan ni Jesus. Amen.